May inihandang silid si Jesus para sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John, chapter 14, verses 1 to 6, and I read it for you. Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, so that where I am, there you may be also. And you know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sino po ang mga yumao ninyo sa buhay? Tatay, nanay, mga anak, kapatid, kaibigan, ulila ka na bang lubos? Namimiss mo ba sila? Sa tuwing tayo po ay dumadalo sa pagtitipon, mamataan natin na kulang na tayo at hindi na ganoon ang saya na ating nararanasan sapagkat meron ng wala, nalulungkot tayo. Ngayong araw na ito, ating pong ginugunita ang lahat ng mga kaluluwa, ang lahat ng mga pumanaw na. Tayong lahat ay mga miyembro ng pamilya ng Diyos at ninanais ng Diyos na tayong lahat ay mapunta sa kalangitan sa pamamagitan ng buhay kabanalan, sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos at aral, isang buhay na kaaya-aya, isang buhay na banal. Atin pong ipagdasal ang lahat ng mga pumanaw. Isa po ang pangako ni Jesus na kanyang binitawan sa ebanghelyo natin sa araw na ito. Siya ay naghahanda ng silid para sa ating lahat. Ipinaghahanda tayo. Ibig sabihin, nais niya tayong makasama. Ang tanong, nais ba nating makasama si Jesus pagdating ng panahon kapag tayo ay namatay na? Isang realidad ang kailangan nating tahakin. Mamamatay tayong lahat. May katapusan ang lahat. Ang ating buhay ay mayroong hangganan. Hindi habang panahon tayo ay malakas, hindi habang panahon nagagawa natin ang gusto nating magawa. Lahat ng ating pinag-ipunan, pinagpaguran, lahat ng yaman at popularidad na meron tayo, lahat ng yan mawawala. Lahat ng yan mahihinto kapag tayong lahat ay namatay na. Ngunit dahil gusto ni Jesus na makasama tayo pagdating ng panahon, naghahanda na siya ng ating lugar sa kalangitan. Nawa, ang paghahanda ni Jesus ng silid para sa ating lahat ay maisakatuparan. Doon sana tayo mapunta. Hindi sa kung saang-saang silid na mainit, kung saang silid na may paglilitis, sa silid ng dagatang apoy. Sana hindi tayo mapunta doon. Mapunta nawa tayo sa mismong silid na inihanda ni Jesus kasama niya sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat din po sa paghahanda ng silid para sa amin pagdating ng panahon. Kami po ay mamamayan sa espasyong inyong inireserba para sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po.
Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.